Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Lunes sa ikalimang linggo sa karaniwang panahon, kapangyarihan ng Diyos. Yan ang dapat nating panghawakan at paniwalaan, lalo na kapag tayo ay nasa loob ng templo ng Diyos, tahanan, simbahan ng Diyos. At di ba sa unang pagbasa, narinig natin mula sa unang aklat ng mga hari kung papaanong si Haring Solomon ay nagpatayo ng templo para sa Diyos. At doon, dinala nila ang kaban ng tipan na naglalaman ng mga batong nakasulat doon ang tinatawag na 10 utos ng Diyos. At dito sa templong ito, na dakong kabanal-banalan, nandoroon ang presensya ng Diyos. At ikinuwento sa atin ng unang pagbasa kung papaanong inilipat nila mula sa tolda ang kaban ng tipan patungo sa templo sa dakong kabanal-banalan, at kung papaanong nalukuban ng makapal na ulap ang templong iyon na nangangahulugan na kinalulugdan ng Diyos ang kanilang ginawa. Nagagalak ang Diyos sa templong ipinagawa ni Solomon, at ngayon mananatili ang kanyang presensya sa templong ito. Kaya nga talagang dapat nating bigyan ng importansya at sapat na paggalang ang templo ng Diyos, ang simbahan, sapagkat nandirito ang buhay na presensya ng Diyos. Kung sa templo na ipinagawa ni Haring Solomon ang nandoroon sa dakong kabanal-banalan ay ang kaban ng tipan, sa ating mga simbahan, sa ating mga templo, ang nandirito ay ang buhay na presensya ng Diyos, kung saan ang kanyang katawan ay nakalagak doon sa tinatawag nating tabernakulo. Buhay ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos. Kung tunay lamang tayong mananalig at kakapit sa Kanya, tayo ay Kanyang pagkakalooban ng biyaya na kinakailangan. Yan din di ba yung narinig natin mula sa ating ebanghelyo mula kay San Marcos? Saan man nandoroon si Jesus, dinadala ng mga tao sa Kanya ang mga may sakit, ang mga may karamdaman, ang mga nangangailangan ng kalunasan, kalutasan sa kanilang sitwasyon sa buhay. Talagang kung kikilalanin lamang natin at tatanggapin si Jesus sa ating buhay bilang Panginoon natin at tagapagligtas, hindi niya tayo pababayaan. Makapangyarihan ang kanyang salita, makapangyarihan si Jesus na Diyos. Kaya kung ito ang katotohanan ng ating pananampalataya, bakit hindi natin lubos na pinapaniwalaan at tinatanggap si Jesus? Bakit may mga pagkakataon na kapag mayroong may sakit, pupunta sa albularyo, pupunta sa fake healer, pupunta sa ibang mga denominations, magbabaka sakali, habang sinasabi, wala namang mawawala. Sa totoo, kapag tayo ay nagpupunta sa ganoong mga tao, ang nawawala ay ang pananampalataya natin kay Jesus. Si Jesus lamang, mga kapatid, ang dapat nating paniwalaan. Siya ang ating dakilang manggagamot. Siya ang makapangyarihan sa lahat. Amen.